Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Hello everyone! Ayan, welcome back to my channel again, Rosel Ompay's Life. So ayan, dito sa video na ito ay isi-share ko sa inyo yung aking experience about dito sa nangyaring war between Israel and Hamas. So, okay, mag-uumpisa ako ng mula nung pagdating ko dito nung 2017 sa una ko pang employer. Wala pa akong hindi ko pa naranasan yung katulad ng naranasan namin ngayon na tutunog yung siren, yung alarm nila dito pagka may rockets na dadating na papunta dun sa lugar nyo. So mag-a-alarm agad yan. Hindi ko naranasan nung unang year ko. Tapos nung sa 2019 dun sa pangalawa kong employer, medyo nakikita namin sa news, sa TV, na may mga places na binubomba, yung yung may mga rockets galing sa Gaza. Pero hindi ko pa din naranasan na tumakbo sa shelter or sa safe room nung mga year na yun, 2019. May safe room kami sa bahay ng alaga ko. Nakikita lang namin sa news na may mga may mga rockets nga sa ibang lugar sa southern part. So, kami dito kasi sa Herzliya, nasa gitna kami ng nasa central, north and nasa gitna kami ng north and south. So, nasa medyo safe yung lugar namin dito sa Herzliya. So, 2019 wala, hindi ko talaga na naranasang tumakbo. Hindi ko naririnig ko lang yung siren, yung alarm tuwing may memorial sila ng pagka-memorial day ng Holocaust and memorial day nung mga namatay nila na soldiers dun sa mga nakaraang war and yung Independence Day nila. So yan, nag-a-alarm yan ng umaga, alas 10 ng umaga para magbigay ng para magdasal sila ng kaunti, ng panandaliang dasal, yung nag-a-alarm yan. Pag naabutan kayo ng alarm sa sa kalsada, pag nagda-drive, nasa sasakyan kayo, talagang hihinto ang lahat para bumaba sa sa mga sasakyan, doon ang lahat sa daan para hintayin matapos yung alarm at para magbigay ng kaunting dasal para dun sa mga namayapang Holocaust victim at dun sa mga soldiers na nasawi nung unang war nila. So ayun, yun lang, yun ko lang dun sa mga panahon na yun ko lang naririnig yung siren o yung alarm nila. So 2021, yun yung akala ko yun na yung pinaka-worst na war dito sa Israel noong 2021. Doon ko lang unang naranasan na tumakbo, na tumunog yung siren, na tumakbo kami. Dito na ako sa work ko dito kay Lola, 2021. So, since wala kaming shelter, dito sa bahay mismo ni Lola, ang shelter namin ng safe room ay nasa basement. So, hindi kami makakababa doon kasi yung alaga ko ay naka-wheelchair. At pagbaba doon sa basement kasi ay hagdanan. Mataas yung hagdanan. Hindi umaabot doon yung elevator. So kami dalawa ni Lola, tatakbo lang kami sa labas ng bahay, ng apartment, at doon kami magtatago sa likod ng elevator kasi yun yung pinaka-safe. So lahat ng mga kapitbahay namin nasa basement, kami ni Lola ay nandun sa likod ng elevator. Safe din naman doon. And kasi hindi nga kami pwedeng makababa. Hindi kami makababa sa basement. So yun, ang una kong naranasan na tumakbo. So, yung war na yun ay nagtagal din yata ng buwan yata din, or mahigit isang buwan. So, akala ko yun na yung pinaka-worst dahil talagang grabe ang bombahan din noon. Yun pala ay itong taon na to, ang naranasan ko na nakakatakot talaga. Kasi, yung mga unang war na yun, mga lang yun, war between the army at sa mga yung sa Hamas, sa mga terorista. Pero kasi ngayong
nung October 7 ay hindi lang siya sa army, kasama na ang mga civilians, mga foreigners, mga foreign workers. So madami talagang namatay. May mga Pinay na nasalin na napatay nga ng mga terorista. So doon ako nakaramdam ng matinding takot talaga. Takot ako na yun bang maglalakad ka pa yung lalabas ka, kasi ako hindi ako lalabas kasi ako ay namamalengke para sa aming lola. Ako ang kumukuha ng kanya mga medicines sa pharmacy, at ako talaga ang gumagawa lahat ng kailangang bilhin para sa kanya. Ako talaga ang lalabas, hindi ako pwedeng hindi lalabas. So parang nagkaroon ako ng trauma ba, na parang lahat ng makakasalubong mo ay parang natatakot ka, ganun. So ito yung war na talagang worst, na nakakatakot, na talagang takot, natakot, nakaramdam ako ng matinding takot. Iba dun sa takot dun sa last war nung 2021. Iba yung takot ko ngayon kasi mga civilians ay involved talaga. Hindi lang siya war between the army and the terrorists. Kahit kalabog lang ng pinto, bagsak, para talagang bomba din na pumutok, kasi lagabog talaga. Siguro mga 1 buwan din akong kulang-kulang sa tulog dahil talagang ayokong matulog ng mahimbing kasi baka hindi ko marinig yung pagtunog ng sirena. So maya ang gising talaga mula nung October 7. So talagang apektado yung mental health namin, mga caregivers. Tapos yung emotional, kasi parang natatakot ka, iniisip mo kung ano bang pwedeng mangyari, pero alam nyo yun, yung tinitimbang namin kung sasama ba kami dun sa mga umuwi or magpapaiwan. Ayun, yung parang nahihirapan yung aming puso at isipan na magdesisyon. So talagang tinitimbang namin kung uuwi ba or magstay na lang muna dito. Hintay na lang na matapos yung gulo. So ngayon, ano na to, 39 days na ng war. So, medyo dito sa place namin, medyo wala nang masyadong rackets na naliligaw. 2 linggo na kaming tahimik dito sa lugar namin, pero tuloy pa rin ang bakbakan dun sa northern and southern part dito sa Israel. So, ayun, patuloy pa rin natin ipagdasal na sana ay magkaroon na nga ng kapayapaan dito sa Israel, at para na rin doon sa mga civilian sa Gaza, at sana ay makauwi na yung mga na hostage na hawak ng mga terorista. So kami ay patuloy pa din kami nagdadasal na sana ay gabayan kami sa mga bawat araw na lumalabas kami dito sa aming mga trabaho. So so gumawa ako ng separate na video kasi pumasyal ako sa Jerusalem. Nag-day off ako ng 1 araw. So pumunta ako dun sa kaibigan ko, dun ako nagstay, and thanks God, safe naman yung aking day off. Safe naman ako nakauwi dito sa aking trabaho. Kasi hindi talaga pwedeng hindi ka lumabas. Kailangan mo talaga mag-refresh ng aming mga isip, hindi lang physically kundi mentally and emotionally. Kailangan din naming ma-depart dito sa aming mga trabaho. Alam niyo yun, kasi yung trabaho namin ay hindi din siya madali. Kasama yung aming mental and physical and emotional dito sa aming mga trabaho. So kailangan talaga naming lumabas, makakita naman ng ibang mukha aside sa aming mga employer, di ba? Kailangan din namin makipag-usap sa aming mga kaibigan. So ayun, lumabas ako, nag-day off ako ng
Friday hanggang Saturday. Saturday night, nakauwi na ako ng safe. So, ayan. Maraming salamat sa inyong panunood and I hope tulungan nyo kaming magdasal na magkaroon ng kapayapaan na dito sa bansang Israel and na ipagdasal din natin yung kaligtasan naming mga nandito na mga caregivers na nagsakripisyo para sa aming mga pamilya. So, yan lamang. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa aking channel. See you on my next video. Bye-bye! You felt that way